Hanggang ngayon ay tinatanong ko pa rin ang sarili kung bakit hinayaan kong bumigay ako sa tukso. Siguro dahil nakaramdam ako ng kakaiba na hindi naibigay ng asawa ko. O marahil sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng thrill at excitement. Hindi ko alam. Hindi ako sigurado, Miss Roxy. Masaya rin naman kami ng asawa ko. Pero bakit nagawa ko pa ring matukso sa ibang lalaki? Magandang araw po sa iyo at sa iyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang akong Jinky. Hindi ko totoong pangalan. Halos 7 taon na kaming kasal ng asawa kong si Philip. Hindi niya rin tunay na pangalan. Simple lang kami, walang luho. Pero sapat ang lahat. Pareho kaming nagsumikap para maitayo ang maliit na talyer na nagpapakain sa pamilya at future na inaasam namin. Masaya ang pamumuhay naming mag-asawa kasama ang nag-iisa naming anak. Ngunit ngayon ay nasa kolehiyo na ito at nagbo-boarding house na. Magkatuwang kami ni Philip sa lahat ng bagay. Laking pasasalamat ko at binigyan ako ng Diyos ng isang lalaking maaasahan. Kontento na ako sa kung anong meron kami at sa klase ng pamumuhay namin. Wala na akong mahihiling pa. O iyon ang akala ko, Miss Roxy. Dahil nagbago ang akala kong kontento na ako dahil kay Richard. Isa sa mga trabahador namin sa talyer. Mula nung maitayo ang talyer, isa si Richard sa mga naging unang trabahador namin. Mabait, tahimik, maskulado ang kanyang pangangatawan. Nagsasalita at sumasagot lamang kapag kinakailangan. Isa siya sa mga tauhang lubos na pinagkakatiwalaan namin sa talyer, lalo na ng aking asawa. Dati naman ay walang halong mali siya ang lahat ng interaksyon namin ni Richard. Tanging amo at trabahador lamang ang relasyon naming dalawa. Ni minsan, Miss Roxy, hindi ko siya tiningnan na iba. Hindi ko siya pinangarap, hindi ko siya inisip. Hanggang sa isang umaga, nasira ang gripo ng banyo namin at masyadong busy si Philip ng sandaling yon, kaya ay hindi niya pa maayos. Kainis, bulong ko habang nag-aayos ng tuwalya. Saglit lang, dun ka na muna sa CR ng talyer maligo. Sabi niya, aayusin ko rin yan. Okay, wala naman akong choice, sagot ko. Maaga pa at wala pang ibang tao noon. Tahimik ang paligid. Pagpasok ko sa maliit na banyo, huminga ako ng malalim. Pinakawalan ko ang malalim na buntong hininga sa ilalim ng malamig na tubig. Ngayon lang naman, Jinky, no big deal, sabi ko sa sarili ko. Isinandal ko ang ulo ko sa pader. Pumikit at hinayaan ng sarili na mapalaya sa bigat ng araw-araw. I was relaxed that time, Miss Roxy. Too relax. Hanggang sa rinig ko ang biglang pagbukas ng pintuan. At doon, tumigil ang mundo ko. Si Richard. At ako, basang-basa at walang kahit anong proteksyon sa sarili. Para siyang naistatwa, nanlaki ang mga mata at para bang may kung anong matagal nang natutulog na biglang nagising sa loob ng kanyang paningin. Para akong napaso sa sariling balat. Richard! Halos mapasigaw ako habang pilit na tinatakpan ng sarili. Mabilis niyang isinara ang pinto at parang siya mismo ang nalunod sa hiya at gulat. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po alam. Hindi ko na narinig pa ang mga kasunod. Takot, hiya, kaba, lahat yon ay nagsabay-sabay kong naramdaman. Pero sa gitna ng lahat ng yon, may kumislot na pagka-inosente sa loob ko. Para bang hindi lang kahihiyan ang naramdaman ko sa mga tingin niyang yon. Paglabas ko ng banyo ay naroon siya. Nakayuko, nanginginig pa yata ang mga kamay. Hindi ko siya matingnan ng diretso. Pero ramdam ko mula sa gilid ng aking mga mata na nakatingin siya.
At doon nagsimula ang unang bitak. Ang unang bitak sa buhay kong akala ko ay buo na. Kinagabihan, habang naghahanda ako ng hapunan, iba ang tibok ng puso ko. Normal lang naman ang lahat. Kaugalian na. Si Philip nasa sala, nanonood ng TV. Ako naman ay nagpiprito ng manok. Pero bawat pagkurap ko, si Richard ang pumapasok sa isip ko. Yung gulat sa mukha niya. Yung titig na parang hindi ko matukoy kung takot ba o paghanga. Yung isang segundo na parang tumigil ang oras. Han, ayos ka lang? Tanong ni Philip na hindi inalis ang tingin sa TV. Napakagat ako sa labi. Ha? Oo, ayos lang naman ako. At doon ay pinilit kong bumalik sa dati at sa normal. Kinabukasan ay nagdala ako ng kape sa talyer. Kagaya ng normal kong ginagawa. Pero ngayon, parang kakaiba na ang pakiramdam, Miss Roxy. Richard, tawag ko ng pasimple. Nagangat siya ng tingin. Mabilis, na parang nadulas sa sarili niyang pag-iwas. Ma'am, magandang umaga ho. Pinilit ko namang ngumiti. O, eto ang kape. Inabot niya yon, pero halata pa rin nag-aalangan. Parang natatakot pa rin na tumingin ng diretso sa akin. Pasensya na po kahapon. Sabi niya nang halos bulong lang. Hindi ko po talaga alam na. It's fine. Putol ko agad. Pero habang sinasabi ko yon, naramdaman kong hindi naman talaga kami maayos. Hindi na kami tulad ng dati. Masisira ang araw mo kung iisipin mo pa yon. Dagdag ko pa habang tumalikod. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses. Pagbalik ko sa bahay, pinilit kong kumalma, Miss Roxy. Pero habang nakaupo ako, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Si Richard at may dala siyang pyesa para kay Philip. At ako, parang biglang sumikip ang paligid. Ma'am, tipid niyang ngiti. Napahawak ako sa mesa. Hindi ko alam kung bakit biglang humina ang mga tuhod ko. Habang kausap niya si Philip tungkol sa makina, nakatingin ako. Hindi ko dapat ginagawa yon, Miss Roxy. Pero imbis na umiwas, lalo ko siyang pinagmasdan. Yung tikas ng braso, yung pawis sa leeg na gumuguhit pababa. Yung pasimpleng lalaki na noon ay wala lang sa akin. Pero ngayon, tila may humihila sa akin papalapit. At nang sandaling tumingin siya pabalik, isang mata lang at isang kisap. Parang pareho naming naalala ang nangyari sa banyo. Mabilis siyang umiwas. Pero ako, mas lalo lang akong nalito. Kinagabihan, bago ako natulog ay hinawakan ni Philip ang mga kamay ko. Good night, Han. Sabi niya at walang halong pagdududa. Walang alam sa unos sa loob ko. Hindi ako agad nakasagot. Kasi habang nakahiga ako sa tabi ng asawa ko, ibang mukha ang hindi ko maalis sa isipan ko. Akala ko lilipas lang ang lahat. Nalilimutin ko si Richard gaya ng paglimot ko sa mga bagay na hindi dapat iniisip. Pero mas lalo lang lumala, Miss Roxy. Minsan, dumaan siya sa may kusina para kunin ang susi sa bodega. Kasabay nun ay nag-abot kami sa makipot na daan. Magkabila ang pader, isang maling galaw lang, ay magkakadikit kami. Excuse po, ma'am. Boses niya nang mababa. Maingat na para bang takot na masyadong lumapit, pero handang sumalo kung sakali. Tumagilid ako ngunit may nahulog mula sa mga daladala ko. Yumuko ako para kunin, ngunit pagkatingala ko, napalunok ako at ramdam ko ang pag-init na mga pisngi ko. Kapantay ko na ang kanyang harapan. Bumilis ang tibok ng dibdib ko. Mabilis akong tumayo pabalik at nakita ko ang pamumula ng kanyang mga tenga. Mabilis siyang umurong. Hindi siya lalong makatingin sa akin. Kung saan-saan niya ibinaling ang kanyang mga mata. Tila kakaibang init ang lumukob sa pagitan namin. Pasensya ka na, Richard. Tanging nausal ko na lamang. Kinabukasan, dala ko ang tanghalian sa talyer.
Magkatabi kami ni Philip sa mahabang kahoy na lamesa. Dapat mas kumakain ka pa, Richard. Nang lalo kang lumakas sa trabaho. Sabi ko at pilit na ginawang normal ang boses. Nagangat siya ng tingin at sa unang pagkakataon, hindi na siya umiwas. Tinignan niya ako. Tulad ng pagtingin ng isang lalaking may itinatagong pagnanasa na hindi na niya kayang itago. At imbes na mataranta, may kung anong boses sa loob ko ang bumulong. Jinky, gusto mo rin ito? Kinagabihan, habang katabi ko si Philip at nakayakap sa akin, mata ko'y nakadilat. Gising ang isip. Pero ang katawan ko, hinahanap ang ibang kamay. Doon ko unang tinanggap sa sarili ko na hindi ko na lamang ito naaalala. Inaasam ko na, Miss Roxy. Isang hapon ay umalis si Philip para bumili ng pyesa sa kabilang bayan. Ako ay naiwan para bantayan ang talyer. Naroon si Richard sa likod at nag-aayos ng motor. Nakadungaw lang ako mula sa pintuan at hindi ko namalayang napahakbang ako papalapit. Richard, tawag ko. Mahina at parang hangin lang. Huminto siya at dahang-dahang tumingala. Napatayo siya. Lumapit ako ng isang hakbang. 2 hanggang sa halos mag-abot na ang aming mga mukha. Ma'am Jinky, pigil ang boses niya. Hindi po dapat. Alam kong naghihintay lang ang kasalanan na mahulog kami. Pero bakit parang wala ng saysay ang salitang dapat? Tumingala ako sa kanya. Ang mga mata namin ay nagtagpo. At doon, wasak ang huling piraso ng distansya. Dumampi ang mga kamay niya sa braso ko. Mainit at nanginginig ang kanyang magagaspang na palad. At ako ang unang pumikit. 1 pulgada na lang ang pagitan ng mga labi namin. Nang biglang, Han! Boses iyon ni Philip. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Mabilis akong umatras at hawak pa ni Richard ang aking mga braso. Pero agad niya ring binitawan. Pareho kaming hindi makahinga at parang nahuli sa apoy na kami rin ang nagsindi. Ma'am, pasensya na. Halos nanginginig ang boses. Tumalikod ako at hinahabol ang aking paghinga na tila ba ay kinakapos na ako ng hangin. Pagharap ko kay Philip, pinilit kong ngumiti. Oh Han, ang bilis mo. Wala pala yung pyesa. Sabi niya sabay halik sa pisngi ko. Pero habang kinakausap niya ako, ramdam ko pa rin sa balat ko ang init ng pagkakahawak ni Richard. At nang mapadaan ako malapit sa kanya para ibigay ang isang bag, nagtama muli ang mga daliri namin. At sa isang iglap, alam naming 2 ang katotohanan. Hindi iyon pagkakamali. Hindi iyon aksidente. At hindi na yun mauudlot sa susunod na pagkakataon. Hindi ko alam kung isa ba yung pagsubok ng panahon o kapalaran. Pero isang gabi, nag-text si Philip. Han, may emergency dito sa bahay nila mama. Hindi ko alam kung makakauwi ako ngayong gabi. Napaupo ako. Mag-isa ako sa bahay. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakita kong nagliwanag ang ilaw sa talyer. At nakita ko roon ng isang bulto. Hindi ko kayang pigilan ang sarili. At nagkunwaring may inaayos sa gilid ng bahay. Pero nang maramdaman kong nakatingin siya sa akin mula sa loob, ramdam ko ang kakaibang pintig ng puso ko. Iyon bang parang mawawasak na ito sa lakas ng paghuhurumintado. Lumapit siya sa akin. Para bang may pader sa pagitan namin na unti-unti niyang sinisira sa bawat hakbang. Ma'am, bakit po kayo nandito? Boses niyang may pag-aalala pero may halong init na hindi na naitatago. Hindi ako sumagot. Dahil ang totoo, hindi ko rin alam kung ano ang sagot. Hanggang sa tumigil siya sa harapan ko. Isang yapak na lang at wala nang makakapigil. Jinky,
Bulong niya at doon ay bumigay ako. Ako ang unang tumingkayad para abutin siya. Pinigilan niya ako sandali. Marahang hawak sa balikat ko. Ma'am, may asawa ka po. Pabulong niyang sabi. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Unang beses na walang pag-aalinlangan. Alam ko, Richard. Sagot ko. Pero ngayon lang, hayaan mo muna ako. At yun ang huling sandali na nagtangka pa siyang umiwas. Niyakap niya ako ng mahigpit. Para bang matagal na niya akong gustong yakapin. At doon, sa dilim at sa tabi ng talyer kung saan nagsimula ang tukso, bumigay kami sa parehong pakiramdam na kinasasabikan namin. Walang salita at walang mga pangako. Walang dahilan kundi ang pagkagusto na dapat sana'y hindi na umusbong. Mula nung araw na makita kita sa banyo, gustong gusto ko na tong gawin sa'yo. Sabi niya na tila ay nahihirapan. Pinapantasya na kita, ma'am, mula nung mga gabing yun. Dagdag niya pa habang ang mga kamay niya ay abala sa aking katawan. At ang gabing yun, Miss Roxy, ay naging saksi kung paano namin ipinagkanulo ang aming mga sarili. Pagkatapos ay pareho kaming naghahabol ng hininga at basang-basa kami ng pawis. Richard, tawag ko ng mahina. Nanginginig pa ang mga labi. Ngunit hindi ko pa natapos ang sasabihin nang idinikit niya ang kanyang noo sa akin. At kahit isang beses lang, ma'am, bulong niya, pinagbigyan mo ko. Hindi ko alam kung yun na ba ang simula ng kapahamakan o sandaling matagal ko nang hinahanap nang hindi ko alam. Akala ko, Miss Roxy, matapos ang gabing yon, magigising akong may pagsisisi at tuluyang iiwas. Pero hindi. Mas lalo ko lamang siyang hinanap at mas lalo lamang siyang naging malapit sa akin. Tuwing may oras na mag-isa kami, sa kusina, sa may bodega, sa likod ng talyer, lagi kaming nauuwi sa mga sandaling ayaw naming tawagin sa tunay nitong pangalan. Tukso, pagnanasa o pagkakamali. Isang umaga, may dala akong pananghalian sa talyer. Mula sa labas pa lang ay naramdaman ko na ang titig ni Richard. Hindi kami nag-usap, ngunit sapat na ang tinginan para maalala namin ang lahat ng nangyari. Ako na po riyan, ma'am, sabi niya at inabot ang dala kong ulam. Pero bago yun ay hinawakan niya muna ang mga kamay ko. Dumampi ang mga hinlalaki niya sa mga daliri ko. At dun pa lang ay halos hilain na namin ang oras para makahanap ng pagkakataon. Gabi-gabi naman ay magkatabi kami ni Philip. Ngunit hindi niya napapansin kung bakit ako biglang napapabuntong hininga o bakit bigla akong napapangiting mag-isa. Minsan habang katabi ko siya sa kama, naramdaman kong pinagmasdan niya ako. Han? Tawag niya ng mahina. Bakit parang nag-iba kayata nitong mga nakarang araw? Tumalikod ako agad. Napapagod lang siguro sa araw-araw. Palusot ko sabay pikit ng mga mata. Dahil kung titingin ako sa kanya, sasabog ako sa bigat ng kasalanan. Pero kinabukasan, may kakaiba siyang sinabi. Han, pansin ko lang, bakit parang nagiging malapit yata kayo ni Richard? Nakangiting wika ni Philip, pero may lungkot at duda sa likod ng mga mata niya. Nanlamig ang pakiramdam ko. Ha? Hindi ha? Pero kahit ako, narinig ko ang kawalan ng kumpiyansa sa boses ko. At saka, gano'n naman ako sa lahat ng empleyado natin. Dagdag pa na depensa ko. Nagkibit balikat si Philip, pero ang titig niya ay nanatiling mapanuri. Doon ko unang naramdaman ang matinding takot. Hindi na kami sikreto. Hindi na kami invisible. May nakakahalata na. Pagbalik ko sa kwarto, napahawak ako sa dibdib ko. Kinabahan
at hapong-hapo sa pagtatago. At sa labas ng bintana, nandoon si Richard. Nakatayo at tahimik na nakatanaw sa akin na para bang nagsasabing, "Anong mangyayari sa atin kapag nahuli tayo?" Hindi ako kumaway pabalik sa kanya. Pero hindi rin ako tumigil. Dahil kahit kumakatok ang katotohanan sa pintuan, hindi ko kayang isara si Richard sa buhay ko, Miss Roxy. Hindi pa. Hindi pa ngayon. Malamig ang gabi na mag-inuman ang mga trabahador sa likod ng talyer. Kaarawan daw ng isa, kaya parang fiesta ang saya. May ihaw, may bidyoke, at bote-boteng alak na paikot-ikot. Siyempre, naroon ang aking asawa. Proud na nakikibanding sa mga tauhan niya. Napilit din akong sumama. Kunwari pakikisaya. Pero sa totoo lang, isang malaking pagkakamali na hinihila ko mismo ang sarili ko na mapalapit sa tukso. Si Richard ay nakaupo sa kabilang mesa. Hindi lumalapit pero hindi rin naman mawala ang mga tingin. Ilang beses na nagtama ang mga mata namin at sa bawat pagkakataon, parang may kumikirot, may humihila at may nangiimbita. At habang tumatagal ang gabi, unti-unting bumigay ang mga tuhod ni Philip sa alak. Halakhak ng halakhak hanggang sa tuluyan ng hindi makadiretso ng upo. Nakahilig na sa mesa at halos wala ng malay. "Ma'am, kaya niyo po yan?" Halos pabulong na tanong ni Richard nang lapitan ako habang inaasikaso si Philip. "Tama na siya, Richard. Halika na, Philip." Mahina akong sabi. Pero bago pa siya sumunod, nahawakan niya ang mga kamay ko para pigilan. "Wag na po. Ako na." May bigat sa tono niya. Buhat-buhat niya si Philip papasok sa maliit na opisina sa talyer, kung saan ay may lumang sofa. Pagkalapag niya kay Philip, ay humarap siya sa akin. Huminga ako ng malalim. "Richard, siguro kailangan na nating tigilan." "Alam ko po, ma'am." Sagot niya na para bang nagsusumamo. "Pero hindi ko mapigilan. At hindi ko rin alam kung paano." Natulala ako kasi ako rin hindi ko kaya. Tumikhim siya tsaka nag-iwas ng tingin. "Kung ayaw niyo na po, ayos lang po, ma'am. Aalis na ako." Pero habang papalayo siya, Miss Roxy, parang kusang gumalaw ang mga kamay ko. Hinawakan ko ang braso niya. "Richard." Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa gitna ng bahagyang amoy ng langis, sa tugtog ng video kay sa labas, at tulog na asawa ko ilang hakbang lang ang layo, nangyari ang kasalanang kinatatakutan at pinagnanasaan ko. Walang salita at walang kahit anong dapat ipaliwanag. Dalawang taong matagal nang nagpipigil na sa wakas ay tuluyang bumigay. Dalawang taong tuluyang natalo ng tukso. Kinabukasan, habang nag-aayos ako sa talyer, narinig ko ang mga tawanan ng mga trabahador sa likod. "Uy, Richard, parang sobrang close mo na kay mama." Biro ng isa. "Baka ibang closeness na yan." Gatong naman ng isa. Tila tumigil ang mundo ko. Para akong natamaan bigla ng kidlat. Tawang-tawa sila, pero sa loob ko, may kumikirot na takot. Takot na malaman ni Philip. Takot na masira ang lahat. Lumapit si Richard sa akin. Matay medyo nag-aalangan. Hindi niya sinasabi, pero ramdam ko, alam niya rin ang bigat ng biro at ng katotohanan yon. Umupo kami sa tabi ng makina. Hindi ko alam kung paano sisimulan, parang may hinahabol sa akin na hindi ko makontrol. "Okay ka lang ba?" Tanong niya, ang boses ay mahina. Tumango ako. Okay lang. Ngunit sa likod ng mga salita kong yon, alam ko, hindi ako okay.
Mula ng araw na yon, pilit kong gustong itigil ang lahat ng anumang namamagitan sa amin. Ngunit subukan ko mang iwasan. Parang may bagay sa pagitan namin na laging nagbabalik. At mga araw na sinusubukan kong maging normal ang buhay. At kahit alam kong mali, Miss Roxy, kahit ramdam ko ang takot at hiya, may mga sandaling hindi maalis ang init sa pagitan namin. Ngayon, sa bawat lihim ng ngiti, sa bawat palihim na haplos ng kamay, nararamdaman ko pa rin ang pagnanasa at tukso na hindi namin matakasan. Hindi ko masasabi kung kailan titigil. Patago pa rin sa aming sariling mundo. Patuloy pa rin po kaming nagtatagpo. At sa puso ko, isang lihim ang nananatili. Hindi ko rin alam, Miss Roxy, kung hanggang kailan namin kayang itago ang lahat. O kung kakayanin ba namin ang kabayaran ng lihim namin. Pero ngayon, nais ko lang munang namnamin ang bawat sandaling ninanakaw namin. Dahil hindi rin namin alam, Miss Roxy, kung paano ito wawakasan. Lalo na at maraming magtataka sa aksyong gagawin ko kapag tinapos ko ang lahat. Naguguluhan na po ako. Ano ba ang nararapat na aksyon na dapat kong gawin? Hindi naman nararapat na sesantehin ko na lamang siya agad. Sana po'y matulungan ninyo ako na malinawan ang aking pag-iisip. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Nagmamahal, Jinky.